Ko lang brother, sa edad mong 30 plus, ano sa palagay mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa? Madami sa mga bagay na hindi pa nagagawa, sobrang dami. Pero dun sa mga bagay na gusto kong gawin at my age, halos wala na eh. Lahat ng halos ng nasa bucket list ko, nagawa ko na eh. Yung mga gustong gawin ha, hindi yung mga medyo mahirap-hirap na gawin. Na mga tipong gusto tapos medyo mahirap. Wala na halos eh. Wala na eh. Konti na lang eh. Hindi na masyadong marami eh. Hindi ko pa nasusubukang makulong kahit kailan. Pero curious ako ron. Pero hindi yun something na parang something to look forward to. Wala na halos, brother eh. Kasi halos lahat na testing ko na eh. Alam mo yung matanda na kasi ako. Tapos alam mo yung, syempre, di ba, bata pa ako, nagawa ko na halos lahat ng mga bagay na gusto kong gawin within the boundaries of practicality. Within the boundaries of practicality. Yung mga iba nga, kahit di na practical, nagawa ko na rin eh. Halos wala na, brother eh. Ang gusto ko na lang talaga diretso, makatulong sa ibang tao, tapos magantay ng kamatayan habang ginagawa yun. Yun ang gusto ko mangyari. Gusto ko makitang, ngayon kasi dumating na sa punto, insight ito tungkol sa buhay na, ayoko na masabihin maraming pera, pero merong sobra kaysa sa pangangailangan. Let's put it that way. So, ito insight tungkol sa buhay na meron kang sobra ng higit kaysa sa pangangailangan. Boring. Diretso, straight out, boring. Ang nagpapasaya, yung marami kang mga kasama. Yun ang nagpapasaya. Kasi pansinin mo to. Yung konsepto ng yung konsepto ng sports car. So, yung konsepto ng sports car, do you have an outstandingly expensive type of vehicle to get yourself from point A to point B. An ordinary vehicle will also get you from point A to point B. Madadala ka rin yan mula dun sa kung saan ka nandun, papunta sa kung saan ka man papunta. Pero yung sports car, ang konsepto ng sports car, you're cruising the streets in luxury. Ang problema sa Pilipinas, pag naka-sports car ka kasi, yung traffic hindi biro sa Metro Manila, nakakaburat yung ganung pakiramdam. Tapos isa pa, yung laki ng gastos kapag i-maintain na mo na. Kasi hindi mura mag-maintain ng sports car. So ngayon, ano ngayon ang nagpapasaya sa pagkakaroon ng sports car? Yung yabang na pwede mo siyang ipakita sa ibang tao, tas yung ibang tao tataas ang tingin sa'yo. Yun yung nagpapasarap sa konsepto ng sports car. Yung tataas ang tingin sa'yo ng tao kapag meron kang ganun. Tataas ang respeto sa'yo, tataas ang pagkilala sa'yo, tataas ang tingin sa'yo ng tao in general. Yung respeto na makukuha mo, mas mataas. Yung pag-accommodate sa'yo ng mga tao, mas mataas kapag ka merong ang ganun. Yun ang nagpapasarap dun eh. Pero diretso, if you will only take away the concept of greed, and you will also take away the concept of boastfulness, pag tinanggal mo yung konsepto ng kayabangan, halos wala na rin kwenta yung sports car eh. Diretso, it's just an ordinary vehicle to get you from point A to point B. Pag inalis mo yung konsepto ng kayabangan, yun lang, yung isang factor na yun, yun yung nagpapasarap ng husto sa buhay sa paningin ng ibang tao eh. Yun din yung nagpapamiserable sa buhay mo na ikinukumpara mo yung sarili mo sa mga palagay mo mas successful kesa sa'yo, mas marami ang pera kesa sa'yo, mas malayo ang narating kesa sa'yo. Yung konsepto ng kayabangan na hindi ka makapagyabang, incapable ka na makapagyabang ang dahilan kasi wala kang iyayabang, yan ang nagpapamiserable sa buhay mo pag ikinabit mo sa sistema mo yan kasi akala mo kailangan mo yung konsepto ng taas ng tingin ng ibang tao. Yun ang hindi nako-consider ng maraming tao eh. Pero kung iaalis mo lang yung konsepto ng kayabangan, sobrang laya ng buhay. Sobrang laya. Wala masyadong mataas na standard sa lipunan na kailangan mong i-meet. Wala masyadong social quo na kailangan mong i-maintain. Wala yung taas ng tingin na kailangan mong panatilihin sa paningin ng mga tao. Kasi iyan yung nagpapanatiling stressful ang buhay eh. Yan yung nagpapanatiling stressful ang buhay. Yung status symbol na kailangan meron ako sports car, kailangan may iPhone, kailangan meron akong yate, kailangan meron akong ganitong mga extravagant experiences, kailangan nakahiga ako sa kayak na transparent sa Boracay, kailangan may dinideliver sa akin ng Shopee. Alam mo, yung mga kayabangan na yan, if you will only take away the concept of boastfulness, kung aalisin mo lang yung kayabangan, kung aalisin mo lang yung konsepto ng pride, ang sarap ng buhay eh. Ang sarap ng buhay. Tapos tumatrabaho ka, tapos wala halos nakakaalam kung gaano karami pera mo. Tapos ikaw lang nakakaalam nun sa sarili mo lang, tapos bangko lang ang nakakaalam nun. Tapos pagkatapos nun, mabubuhay ka ng payapa nang wala kang kailangan i-maintain na status symbol sa paningin ng mga tao.
So, tungkol dun sa tanong mo, kung ano pa ba yung mga bagay na hindi ko pa nasusubukan sa edad ko na 30 anyos, brother, halos wala na akong interest sa mga bagay na bagong gusto pang subukan eh. Ngayon, ito insight coming from dun sa mga taong nasa iba-ibabaw na natutunan na tanggalin na yung kayabangan sa sistema. Ito natutunan ko. Kapag ka tinanggal mo na yung kayabangan sa sistema, halos sa lahat ng bagay na kayang i-offer ng buhay na to, boring na. Pero, isa rin sa mga bagay na nakakapagpasarap sa buhay na to, yung konsepto na may mga taong nagpapasalamat sa'yo kasi it feels fucking awesome. Ang sarap sa pakiramdam nun eh. Hindi ko alam kung kayabangan yun. I haven't dig deep well enough para malaman kung kayabangan ba yun. Pero ang sarap kasi ng pakiramdam ko kapag ka, alam mo, nakikita mo yung mga tao na minamahal ka, hindi dahil pogi ka, hindi dahil marami kang pera, kundi dahil marami kang naitulong sa buhay nila na mga bagay na hindi naman na nila hindi na mandatory na tanawin pa nilang utang na loob kasi disconnected naman sila sa iyo eh. Ibig sabihin, hindi ikaw yung personal na galing sa kamay mo, nagbigay ka papunta sa kamay nila, na parang, alam mo yun, konektado ng utang na loob yung konsepto. Pero yung konsepto na katulad nito, nagsasalita lang ako sa social media, nakikinig ang mga tao, natututo ang mga tao, tapos pagkatapos may mga tao na umaalago yung mga buhay nila. So, nandun ako ngayon sa ganong anggulo ng buhay, na ngayon unti-unti, nararamdaman kong nag-e-enjoy ako sa ganong anggulo ng buhay, na ngayon, ang enjoyment ko na personal, routinary na lang, routinary. Hindi na siya nanggagaling doon sa parang meron pa akong bagong gustong i-testing. Wala na akong halos bagong gustong i-testing eh. Ngayon, nag-e-enjoy na ako doon sa konsepto na nakikita ko yung buhay ng kapwa-tao ko na umaalagwa. Tapos nakakakita rin ako ng mga siraulong taong katulad ko dati na umuusad din ng buhay nila at nagbabagong buhay. Ngayon, that's where I take pleasure on. Personal, ngayon, doon ako nag-e-enjoy. Plus, yung dami ng mga bagay na discoveries na nadidiscover ng sangkatauhan, ngayon doon ako nag-e-enjoy. Sa katabaan ng utak at saka kung ano mapapakinabang ng kapwa-tao ko doon sa mga bagay na natutunan ko. Nandun na ngayon ang gagaling ang enjoyment ko. Wala na doon sa mga bagong bagay na gusto pa akong i-testing. Wala na yun. Nasubukan ko na magyate, nasubukan ko mag-sports car, nasubukan ko ganito, bla bla, etc. Mahirap lang naman ako. Marami lang ako mga kaibigan. Ganun lang, marami lang ako mga kaibigan na, alam mo yun, coming from sitting on high positions sa buhay nila, sitting on high horses, marami akong kaibigan na nasa iba-ibabaw ng lipunan. So, na-testing ko na halos lahat ng bagay. Tapos, alam mo, diretso, ito personal na experience ko. Wala kasi akong asawa, wala akong anak eh. So, alam mo, disconnected pa ako sa maraming iba-ibang mga tao, ng mga mayayabang na mga tao. Kasi kahit gaano pa kayaman yung tao, hindi ako interesado na sa mayabang eh. Siguro dahil tumatanda na ako, na-experience ko na halos lahat ng bagay ng buhay. Tapos ngayon, ito napansin ko, masarap yung buhay sa ilalim. Hindi lang nare-realize ng maraming tao. Kaya kung mapapansin nyo, tinan mo, sino ba ako? Wala, tindera ng sinigang, hindi importanteng tao. Ganyan lagi verbatim ko tungkol sa sarili ko eh. Hindi ako importanteng tao, hindi ako parang bla bla, rara, maraming pera, mayaman, sports car, yate. Hindi. Nakakaganon din naman ako, na-experience ko rin yung mga ganon. Pero hindi nyo na nakikita sa social media. Primarily kasi ang sarap ng buhay sa ilalim, hindi lang na-realize sa mga tao. Ito bigay ko sa inyo sobrang lupit na tip. Tangin ang tindi nito. Tutunan ko lang to sa buhay ko, katagalan na akong buhay. Matagal na akong buhay eh. Natutunan ko to, ang sarap nitong pakiramdam na to. Yung bang, di ba, ito yung buhay na parang milyonaryo ka, sobrang yaman mo, ganun. Tapos ito yung basurero ka, parang, alam mo, isang kahig santo ka, ordinary lang buhay mo, ganun. Ang pinakamasarap na buhay, nandito sa may banda rito. Ito banda rito. Ito banda. Etong mga banda rito, na puro mga mayayaman yung mga tropa mo, mga mayayaman yung mga, alam mo, yung mga tropa pips, mga bla bla. Payabangan dyan eh. Kailangan, you have to keep up with the Joneses. Kailangan mo ngayon makasabay sa trend nila. Sa mga yate, sports car, bla bla, bundle na pera, ginaganon pa sa tenga, bling shit, at kung ano-ano pa. Dito sa ibabaw, tangina, ang hirap sumabay. Dito naman sa ilalim, ang miserable naman ng buhay. Ang perfect, dito lang banda. Sa ibabaw. May pagkain ka, may tirahan ka, may bahay ka, marami kang pera, tahimik ka lang, tas ang akala ng mga tao, wala ka talagang kapera-pera. Sarap ng buhay. Sobra, napaka-perfect ng buhay na yun. Tapos ito pa, pinakamasarap na parte. Ang pinakamasarap na parte dyan, makaka-crossover ka mula dito sa ilalim, papunta ron sa ibabaw, balik ka uli sa ilalim, balik sa ibabaw, balik sa ilalim, balik sa ibabaw, balik sa ilalim, balik sa ibabaw, nang wala nakakalata. Wala nakakalata. Tapos walang tumatarget sa'yo. Para sa pera mo, gano'n. Walang tumatarget sa'yo. Kasi alam nila lahat, mahirap ka lang, gano'n. Ang pinakamalupit pa nun, dito sa ibabaw, binibigyan ka opportunity kasi alam nila mahirap ka lang. Dito sa ilalim naman, tinitingala ka kasi akala nila mayaman ka.
napakasarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Yun ang perfect talaga na buhay para sa akin. Yun ang dito ka sa ilalim, hindi yan. Miserable to masyado eh. Dito lang sa ibang bandang ibabaw. Sa ibang bandang ibabaw. Tapos hindi dito sa ibabaw. Kasi sumobra na yung taas nito, payabangan na dyan sa ibabaw, pataasan ng ihi na dyan eh. Boring na yan, hindi masaya yan. Tapos at the same time, ang hirap mag-keep up dyan sa mga hayop na yan, maubos pera mo dyan. Dito sa may banda rito, yan perfect. Somewhere in the middle ng dalawa. Dito, hindi ka miserable kasi may pera ka eh. Kaya mong paggamot sarili mo, kaya mong labas mo sarili mo sa ospital. Kung magka-problema, kaya mong bayad ng abogado pag nademanda ka, o ikaw yung magdidemanda, kaya mong bayad ng abogado. Dito sa ibabaw, hindi ka mapapano dito. Dito hindi ka mapapano. Dito miserable ka eh, pinagtitripan ka lang ng mga nasa ibabaw eh. Dito naman, sobrang taas naman na masyado, kanya-kanyang payabangan, pataasan ng ihi dyan, tapos pag wala ka masyadong pera, minamata ka eh. Pero dito banda, napaka-perfect spot nito. Sobrang perfect spot nitong bandang gitna. Yun. Follow-up question, brother. Yeah, brother. Ang sunod kong tanong, brother, medyo personal to, tungkol to sa'yo. Sana okay lang, brother. Ang tanong ko, napanood ko kasi yung, may napanood akong isa sa mga interview mo, sabi mo, binenta ka nung airmat mo, nung sanggol ka pa lang. Tapos, ang itatanong ko lang sana kung nakilala mo pa yung totoo mong airpot. Nakilala ko. Nakilala ko airpods ko. Hirap na lang salita kasi nasa Wikipedia eh. Hirap magsalita eh. Nakita naman na yun nung ibang mga regular na nanonood sa akin. Nakita na yun. May mga nagsasend ka sa akin ng actual na screenshot eh. Hirap magsalita eh. Hirap. Basta alam niyo na yun. Alam niyo na yun. Clue. Yung Chichester, apelido ko yun. Yung Chichester, apelido ko. Okay. Yun na clue. So, mahirap na lang magsalita. Basta nakilala ko. Let's just put it that way. Nakilala ko. Mahirap magsalita na masyadong marami sa publiko eh. Delikado masyado yung pagsasalita na masyadong marami. Unang-una, hindi naman ako importanteng tao eh. Ang importante, yung mga bagay na nasabi ko, mapapakinabangan nyo. Yun ang importante. Yung mga bagay na nasabi ko, mapapakinabangan nyo. Pero ako pa, huwag nyo na ako ungkatin, hindi naman ako importante. Wala ako, ordinaryong taong bayan lang ako, tindero lang ako ng sinigang. Ganun na lang. Sabi nga nila, privacy is power. Oo, totoo. Totoo yun, privacy is power. Kaya tinan nyo, sa social media, halos wala kayong kilalang vlogger na kaparehas ko. Wala. Hindi matakaw sa pera, hindi interesado sa katarantaduhan ng mundo. Oo, may sariling katarantaduhan, pero ako na rin yung nag-e-expose sa sarili ko. Tapos, interesado ako sa konsepto ng kabilang buhay. I'm the greediest person you will ever meet kasi hindi lang ako interesado sa pera ng buhay na to, interesado rin ako sa kabilang buhay. At mas interesado ako sa kabilang buhay na willing akong gumastos ng sarili kong pera. Makarating lang ako sa matinong parte ng kabilang buhay. Ako yung pinaka-weirdong influencer na makikita ninyo, mapapansin ninyo sa internet. Pero alas wala kayo makikitang kaparehas ko sa internet. Hindi naman dahil unique ako, ganun. Pero dahil wala lang talagang greedy enough na kaparehas ko eh. Yung bang, ang interest ko kabilang buhay eh. Isipin mo, kahit ano pa ang bombahin mo rito sa buhay na to, sobrang tayo mong pera, hindi ka pa rin magiging kasing yaman ng Egyptian Empire. Wala na, gone were the days na mayroon pang mga ganong kayaman. Egyptian Empire, Roman Empire, Ottoman Empire, gano'n ka kayaman, gano'n ka ka-powerful na kinatatakutan ka na ibang mga bansa ang natatakot sa'yo sa sobrang yaman mo, sa sobrang tindi ng kapangyarihan mo. Wala eh. Wala na ngayon yan. Gone were the days. Tapos na yung ganong panahon. At baka maulit yan in the future, pero hindi pa ngayon. Pero nakikita mo naman ang lagay ng mundo eh. Nakikita mo rin ang lagay ng mga Pilipino in general. You will never be as wise as those individuals. You will never be as powerful as them. You will never be as rich as them. You will never be as famous as those people in the old age. Mas interesado ako sa kabilang buhay kasi mas malaki pag-asa dun sa kabilang buhay kaysa rito eh. Pero lahat ng mga yon, yung mga powerful individuals in the past, patay na silang lahat. Tapos lahat ng mga pag-aari nila, yung mga parang Pyramid of Egypt na yan, minsan panahon, isang pirasong tao lang ang may-ari niyan. Yan tawag Pharaoh. Isang pirasong tao lang ang may-ari ng lahat ng mga monolithic structure na yan sa Egypt. Ang tawag Pharaoh. Isipin mo yun, minsan panahon, isang pirasong tao lang ang may-ari niyan. Ngayon, asan na yung mga tao na yun? At kaninong pag-aari na, yung mga pag-aari nilang mga hindi birong yaman? Kanino na? Wala, pinagnanakaw na lang ng kung sino-sino. Ultimately, napunta sa gobyerno. Tamo?
Pero yung kabilang buhay, puta, billions of years yun, brother. Wala masyado nag-iisip ng ganun. Walang greedy enough na kaparehas ko sa internet para mag-isip ng billions of years sa kabilang buhay. Wala. Parang ako lang yata yung kaisa-isa, sira ang ulo para mag-isip ng ganun. Ewan ko rin sa mga tao to, hindi sila gaanong greedy. Ang greed nitong mga tao na to sa social media, puro pera lang. Pera. Mukha kayong pera. Tapos, ano ginagawa nyo sa pera? Wala, niyayabang nyo lang. Pero tanggalin mo yung konsepto ng kayabangan, tignan mo, tanggal din pati kapangyarihan ng pera. Tanggalin mo ang konsepto ng kayabangan. Tingnan mo, pati konsepto ng pera, tanggal. Hindi nila na iniisip yun eh. Masarap lang makipaghalubilo sa mga yan. Makipagtubakuhan na kasama sila. Makipag-inom ng whiskey or champagne sa yate kasama sila. Masarap yan, diretso. Masarap yan. Masarap talaga yan. Tapos kanya-kanya kwentuhan ng payabangan kung ano-ano yung mga bagay na binili ninyo na hindi mabili ng iba pang mga mayayaman kasi mas mayaman kayo kaysa doon sa iba pang mayaman. Ang sarap niyan. Pero pagkamatay mo, ano investment mo sa kabilang buhay? Ano, ginawa mo, pinamigay mo pera mo? Sapat yun, pinamigay mo pera mo? Hindi naman umalago ay buhay ng mga tao, mahirap pa rin sila. Sapat yun. Hindi naman bumuti ang mga tao. Anong nangyari? Naging palaasa lang sila. Kaya yung ginagawa ng mga ibang vlogger na namimigay ng pera, hindi talaga ako pabor dyan eh. Okay pa yung kahit pa paano yung medyo lesser evil ng konti yung regular lang na poverty porn na yung mahirap, gano'n, bibigyan pera, tapos tututukan camera. Basta pumayag yung mahirap, ayos lang. Walang problema ron. Pero yung bago ngayon na na poverty porn pro max, yung parang pamanihan na nagbabalyahan na mga tao. Puta, hindi yung yung una-una ang tinuturo no compassion eh. Itong bago tinuturo nito greed for money. Greed for money ang tinuturo nitong mga bago. Yung mga nauna, kahit pa paano, medyo may parte pa ng compassion dun. Kopyahin mo sila, ganun, gayahin mo rin sila, mamigay ka pera sa pulube, okay lang yun, ayos lang yun. Yung iba nga, kinopya yung mga ganun na namimigay ng pera sa pulube, di na kinakamera pa eh. Yeah, ayos lang yan. At least nakapagpaalala ka sa mga tao na kailangan nila magbigay sa mga mahihirap. Pero itong bago, Pro Max, puta na to, straight out, taka na, di na talaga nakakatulong yan, bro. Diretso lang, di na nakakatulong yan. Grid na yan, tuturo na sila ng grid eh. At syempre, ano mangyayari? Dahil nag-practice ka ng grid sa sistema mo, hindi ka nag-practice ng humility. In case lang hindi nyo alam, ang humility, pinapractice yan. As much as ang grid regular na pinapractice at kailangan mong magpakita ng mga limpak-limpak na salapi mayat-maya para manatiling naniniwala ang tao na marami kang pera, ang humility pinapractice din yan. At halos walang nagpa-practice ng humility sa paningin ng publiko. Yun ang napansin ko. Halos walang nagpa-practice ng humility sa paningin ng publiko para kopyahin sila ng publiko. Para kopyahin. Hindi yan para magyabang. Kasi may mga tao nagpa-practice ng humility sa paningin ng publiko para magyabang lalo. Para magyabang. Oo, yung mga bagsakan na, this is not to brag but to inspire. Alam mong ginagawa nila para magyabang eh. Kasi meron nga silang pakaramdam na nagyayabang sila para makonsol yung pakaramdam nila na nagyayabang sila at para hindi rin, alam mo yun, para ma-mislead nila ang mga tao sa pagyayabang nila, sinasabi nila ang caption na yun, this is not to brag but to inspire. Pero totoo, to brag talaga yun eh. Kitang-kita mo, to brag talaga eh. Pa-post, pa-flash mo yung sports car mo. Not to brag but to inspire. Pa-flash mo yung mansion mo, not to brag but to inspire. Ano ba yan? Parang disclaimer na. Alagay nyo ng disclaimer. At ang mga tao naman, uto-uto. Mga tao, uto-uto, binagtatanggol pa sa ganun. Aray ko. Anyways, follow-up question, brother. Ang last na tanong ko, brother, alam ko napanood mo din to, brother. Merong ambulansya na dumaan sa EDSA busway. Oo, tangina, patay yung tao. Yun yung stage 4 na may cancer. Tapos, may pasyenteng stage 4 cancer, tapos namatay dahil na-stress dun sa situation. Then, nung in-interview yung anak niya, kasi yung anak niya yung kasama niya dun sa ambulance eh. Mm-hmm. Yung in-interview na yung anak, sabi niya, hindi niya daw pinagsisisihan na hindi niya pinili yung Pilipinas. Anong opinion mo dun? Kasi na siya, brother, yung anak, galing na siyang, yung nationality niya, nagpalipat na siya sa Australia eh. Yan kasi talaga ang hirap, diretso. Yan ang hirap kapag kumukuha tayo ng mga bobong public officials. Na mga nag-hire ng mga bobong mga empleyado. Obvious naman diba? Puta, ambulansya eh. Tapos may sakit sa loob, stage 4 na cancer, imposible naman hindi nasabi sa kanya, stage 4 cancer to.
O, tapos ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Wala, matatanggal lang sa posisyon pero hindi makukulong yung putang inang yun. Ang sabi nung MMDA brother, ano daw, pag-check up daw, pag-check up daw yung pupuntahan, sinisita daw nila, pero pag emergency daw, hindi na daw nila sinisita. Emergency yun eh. Hindi naman gagamit ng ambulansya yung mga, alam mo yan, tangina, stupid naman, oh. Alam mo, sobrang stupid eh. Kaya nga nakasulat ambulance eh. 'Di ba? Kaya nakasulat ambulance, tapos nakasulat sa gilid, emergency. Meron pa namang ambulance na hindi emergency na nagwawangwang. Pag ginamit yung wangwang, matik. Pag ginamit wangwang, matik. Hindi naman parang politiko yan na escort lang naman eh, 'di ba? Kaya nga pinagbabawal eh. Kapag may wangwang, matik, emergency. Putang stupid naman. Yan ang hirap kasi kapag yung mga binibigyan ng, alam mo, kailangan kasi talaga ng ano eh, kailangan talaga ng seminar niyang mga yan eh. Kailangan ng seminar niyang mga yan. Kasi kung hindi nyo napapansin, dumadami na yung mga government employees. Katulad nung mga pulis, nakita ninyo yung pulis na nanghaharang sa stoplight, power tripper lang. Nakago yung stoplight, pero dahil nabusinahan siya nung nasa likod niya, ginawa niya, huminto siya habang nakago yung stoplight para lang harangin tong nasa likod, nang hindi naman siya bumababa. Alam mo, ang problema kasi sa mga government employees, tumataas na yung tingin nila sa sarili nila. Ako, palagay ko, dapat tutukan ng camera yung mga putang inang yan eh. Diretso lang. Pag tumataas na tingin ng isang government employee sa sarili niya dahil lang government employee siya, tutukan ng camera yung mukha ng putang inang yan. Tapos pakalatin sa internet, public shaming. Para publiko na ang humatol kasi mismong government office, hindi inaasikaso yan eh. Dapat merong, alam mo, government offices, dapat merong kayong seminar sa ganyan. Na binibigyan nyo ng kapangyarihan to mga putang inang mga bobong to, nang hindi nyo man lang tinuturuan ng kababaan loob at humility. Wala eh. 'Di ba? Makikita mo talaga na merong mga tao diyan sa loob ng gobyerno na mga empleyado lang naman ng gobyerno at hindi sila naboto. Hindi naboto 'yan. Yung mga enforcer, hindi naboto 'yan. Yung mga pulis, hindi naboto 'yan. Employment 'yan, trabaho nila 'yan. Nakakalimot sila na ang nagbabayad sa kanila, mga ordinaryong taong bayan, na yun na rin yung pinagtitripan nila. Siyempre, obviously, di mo naman lalahatin. Pero, ang publiko, suya na sa ganyan. Suya na sa mga pulis na power tripper. Suya na sa mga MMDA na power tripper. Suya na sa mga traffic enforcer na power tripper. Suya na ang mga tao sa ganyan. Suya na ang mga tao sa ganyan. So, kung hindi rin lang naman magkakaroon ng seminar, yung mga impaktong yan, na hindi mo naman lalahatin, na impacto sila lahat, di naman ganun. Pero, kung hindi rin lang naman magkakaroon ng seminar yung mga yan para matuto sila ng kababaan loob at professionalism, ako, tutukan ng camera mga mukha ng mga putang inang yan. Ilabas sa internet, ipahiya mga putang ina. Bakit? Ginagamit nila yung posisyon para tumaas ang pride nila eh. Diba? Pampersonal na yan eh. Pinatataas nila yung pride nila, pinatataas nila yung tingin nila sa sarili nila sa pagpapababa ng tingin sa publiko na siyang nagbabayad sa kanila mga ulupong. 'Di ba? Walang nag-uusap ng ganyan eh. Doon pa lang sa brother, sa mga nagtatrabaho sa munisipyo eh, ang tataas, ang susungit na eh. Yun nga, isa pa yan. Yung mga nagtatrabaho sa munisipyo, nakala mo sila may-ari sa mga tao. 'Di ba? Sa akin, diretso, yung mga nasa loob ng munisipyo katataas ng tingin sa sarili, tutukan nyo ng camera. Yan. Ilabas sa publiko mga mukha ng mga putang inang yan. Ilabas sa publiko. Lalo na yung mga matatanda na tumanda na lang dyan na ganyan ng ugali, na masyado ng maraming nadali. Yang mga yan, ilabas ninyo mga mukha niyan sa publiko. Ilabas sa mga mukha. Tutulong pa ako mag-share sa inyo dyan. Kasi ang tataas na ng tingin ng mga public employees eh, government employees eh. Tumataas ang tingin ng mga government employees sa mga sarili nila dahil wala kasing kompetensya. Yung kasi talaga yun eh. Walang kompetensya ang gobyerno. Wala kang choice kundi sa gobyerno kayo hihingi ng permit, sa gobyerno kayo hihingi ng ganto, sa gobyerno kayo hihingi ng ganyan. Alam mo, yan ang problema eh kapag hindi na-check yung ugali. Ugali yan eh. Buti pa nga dito sa Angono, wala kaming ganyan sakit ng ulo eh. Diretso, dito sa Angono. Okay dito sa Angono. In fairness, yung mga barangay tanod, lahat magagalang, maayos. Alam nila, trabaho nila, hindi sila nananakit. Ganun.
Mas matino rito. Yung mga pulis dito, okay din, ayos, nagche-checkpoint. Minsan nga, empleyado ko na, checkpoint nila eh. Ginawa lang nila yung trabaho nila. Walang parang red taping na, kay Chichester yan. Wala. Hindi. Hinuli nila yung empleyado. Okay lang. Walang problema. Walang problema. Empleyado ko, okay. Dumaan kayo sa proseso. Tama yan. Okay. Ayos. Maganda. Tapos magalang. Magalang. Kahit na kahit sabi mo huli na, tapos may violation talaga, magalang. Magalang pa rin. Yun ang ma-appreciate mo rito eh. Magalang pa rin. Sir, pasensya na po kayo. Pero syempre, nakikita din po kasi tayo ng iba eh. Pagka po yung iba, hinuli namin, tas kayo, hindi. Syempre, magre-reklamo naman yung iba. Sasabihin na mimili lang. So, sana po maintindihan nyo po, kailangan lang po namin gawin yung trabaho. Ang ganda ng pulis dito. Diretso sa Angono. Maganda ang pulis dito. Maayos. Magaling ang magaling ang namumuno kung sino man sila namumuno rito. Anyways, tuloy. Follow up, go. Meron pa yung public official din yung Doon tayo sa tanong mo, brother. Sa 7-Eleven. Okay na yun. Doon tayo sa tanong mo. Next. Sa tanong, sunod kong tanong, brother, ano opinion nyo sa mga transgender na sinasabing transgender babae na already? Hindi ako naniniwala ron. Bala sila kung gusto nilang paniwalaan yung delusion na yan. Delusion ang tingin ko dyan. Diretso lang. Delusion ang tingin ko dun sa mga bakla na sinasabing babae sila. Welcome kang paniwalaan yan as your personal belief. Walang problema dyan. Pero para ipilit mo sa publiko yan, na paniwalaan namin lahat, at i-deny na lang namin yung nakikita namin ng Adam's apple mo, ng balikat mo, ng katawan mo, pati mukha mo, tapos babae ka, okay, bala ka sa buhay mo, pagtatawanan ka lang namin. Pagtatawanan ka lang ng publiko pagka ganyan ka. Walang problema yan. As your personal belief, ulitin ko, personal belief mo yan, walang problema dyan. Ikaw ang naniniwala na babae ka, choice mo yan. Walang problema dyan. Kahit maniwala ka pang aso ka, maniwala kang tupa ka, walang problema ron. Bahala ka sa sarili mo kung ano gusto mong paniwalaan para sa sarili mo. Pero para ipilit mo sa ibang tao na i-deny na lang namin yung nakikita ng mata namin, i-deny na lang namin yung naririnig ng tenga namin tungkol sa laki ng boses mo para paniwalaan babae ka dahil lang ipinipilit mo yun, dahil ma-offend ka kapag ka hindi namin pinaniwalaan mo, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Sa akin, simple eh. Diba? Let's just treat each other as human beings. Huwag mo na ipilit sa amin yung mga bagay na kakontra lang nakikita ng mata namin at naririnig ng tenga namin. Magtratuhan na lang tayo bilang mga tao. Magrespetuhan na lang tayo bilang mga tao. Huwag mo kung pakialaman sa paniwala ko, hindi kita pakialaman sa paniwala mo. Ipipilit mo sa akin yan, bahala ka sa buhay mo, pero mapapahiya ka lang. Ganon kasimple yung konsepto. Welcome ka, ipaliwanag mo sa akin yan, pakikinggan ko may mga explanations mo. Pero hindi ko naman pwedeng itanggi yung nakikita ng mata ko at naririnig ng tenga ko para lang paniwalaan na explanations mo kung paano babae ka. Kahit ang nakikita ng mata ko, bakla ka. Wala naman akong problema sa mga bakla eh. Wala tayong issue sa mga bakla. Nagkakaproblema lang pag ipinipilit nilang babae sila. Hindi naman kasi dito nang galing sa Pilipinas yung ganyan delusion eh. In case lang hindi nyo alam, wala halos mga Pilipino in the past na kiniklaim na babae sila kahit lalaki naman talaga sila sa tunay na buhay. Wala. Walang halos ganyan dito sa Pilipinas. Meron, bakla, tanggap sila ng lipunan. Okay yun, walang problema. Matagal lang may bakla sa lipunan, walang problema. Ayos yun, wala issue ron. Pero sa Amerika galing yan eh. Yung paniniwala nila na ipinepuwersa nila sa publiko, yung pamimuwersa sa publiko na babae daw yung mga bakla, sa Amerika galing yan. Sa Amerika, hindi yan dito sa Pilipinas nang galing. Pilipinas, mag-iingat kayo sa mga ideolohiya na nanggagaling sa iba't ibang mga bansa. Lalo na yung mga ganyan na nakakasira ng bansa yan eh. Nakakasira ng bansa yan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Anong masasabi mo, brother, tungkol dun sa mga nambabash kay Alvin? Kasi hindi niya daw pinayagan yung asawa niya sa sumama sa reunion concert ng Sex Bomb. Kasi daw nag-convert na sa Christian. Tapos hindi niya pinapayagan. Ang sinasabi ng bashers ay controlling daw yung asawa ni IC. Alam mo, diretso, may problema siya sa pagtatahi ng salita. Yung mga pinaniniwalaan niya, that actually makes sense. That makes sense. Ang problema, yung pagtatahi niya ng salita. Hindi siya magaling magtahi ng salita sa paraang katanggap-tanggap ng publiko. Yun ang problema talaga. Kasi anong nangyari, ang tunog di ba, alam niyo naman kung ano history niyan eh. Alam niyo naman kung ano history niya eh, di ba? Bakit gano'n? Nung panahon yun ang history niya, wala namang humahatol sa kanya. O kaya nagbagong buhay siya, hinahatulan niya na lahat ng tao. Di ba? Alam niyo naman ang history niyang tao na yan eh. Ngayon, nung panahong siya yung ganon, okay lang, ayos. Ngayong nagbagong buhay siya, pakiramdam niya ngayon, ang buong mundo kalaban niya. At parang siya lang ang tama. Ang problema niya, yung pagtatahi ng salita. Yun ang problema niya, pagtatahi ng salita.
Hindi naman dahil meron ka pinaniniwalaan, good for you, congratulations. Pero hindi lang ikaw ang mag-isang may access sa Biblia at hindi ikaw lang mag-isa may access sa internet. Lahat ng tao sa panahon ngayon may access na sa Biblia. Lahat ng tao sa panahon ngayon may access na sa internet. Hindi yan para lumalabas, ikaw lang ang nakakaalam yung mga ganyang bagay. Alam yan ng lahat. Pero yung paraan mo ng pagtatahi ng salita, hindi ka tanggap-tanggap. Yun. Follow-up question, brother. Opinion mo sa may mga Dunning-Kruger effect, brother? Ano ba kwento ng Dunning-Kruger effect? Dunning-Kruger effect, ayun yung mga taong kapag may nalaman silang bagong bagay, tinatamad na silang mag-explore, sasabihin nila, ay, alam ko na yan. Tinatamad na silang mag-explore pa ng panibagong bagay porket may nalaman silang, kunwari ngayon, Webes, may nalaman silang bagong bagay. Sa mga susunod na araw, ayaw na nila mag-aral, ayaw na nila mag-explore. Kumbaga, kontento na sila sa pagiging mediocre. Wala namang pagtatalo dun kasi gaya pa rin naman ng dati, pinangalanan lang nila siguro na Dunning-Kruger effect yan eh. Pero ang tawag dyan nung lumang panahon pa ni Solomon sa Biblia, pantas sa sarili. Nakita mo ba ang isang taong mangmang? Lalong may pag-asa pa ang taong mangmang kaysa sa isang taong pantas sa kanyang sarili. Sa Biblia, yung mga taong gano'n ang tingin sa sarili, yung parang wala nang maidadagdag sa kanila, wala na silang kailangang bagong bagay na matutunan, ang tawag doon, pantas sa sarili. Pantas sa sarili. Yung mga gano'n, ang tawag doon, bagong termino ngayon, dunong-dunungan. Gusto mo na mas malalim ng kapiraso, Dunning-Kruger effect. Oh. Laging mas may pag-asa pa isang bobong tao kaysa sa isang taong dunong-dunungan at galing-galingan sa sarili niya. Follow-up question, brother. Okay na ako dun, brother. Salamat marami. Okay, thank you very much, brother. Good night. Kuha muna tayo ba? Meron pa bang bisita sa tindahan? Check mo nga. Kasi kanina may mga bisita daw. Sabi ko pagla-live lang muna ako sandali. Binigyan ko ng access sa internet para ma-node muna sila sa live. Tapos tsaka nakapupunta rin sa tindahan may mga konti. Okay, next tayo. Tanong ako, boss. Tanong mo ba? Please, brother, pasuyo. Tanong mo ko ilan na. Senyas mo na lang sa akin. Brother, good evening. Taga saan ka? Ay, good evening po. Hello, taga saan ka? Kaya Pangasinan, kuya. Okay. Ano tanong mo? Kuya, tanong ko lang po. Anong masasabi mo, kuya, sa mga mag-asawa na walang anak tapos naghihiwalay kasi ang katwiran ng lalaki hindi siya mabigyan ng anak kahit matagal na silang nagsasama? It goes on both ways. Dalawa yan eh. Minsan kasi depende sa intention kasi kung bakit sila nagsipag-asawa in the first place eh. Minsan doon nakadepende eh. Kung para silang dalawa lang talaga, at walang magiging anak, dapat umpisa pa lang, sinabi na kagad ng babae yun. Ang problema, kapag ka later part niya lang nalaman na hindi pala siya nagkakaanak. Later part lang nalaman. Sa ganong angulo, hindi ko sigurado kung paano magiging sistema nun. Kasi supposed to be dapat, kung alimbawa, babae ka, tapos hindi ka nagkakaanak, sabi mo na kagad diretso. Para yung makakasama mo, meron na siyang, matatanggap ka niya one way or the other. Kasi umpisa pa lang sinabi mo na kagad yun eh. So wala ngayon maipupunto sa'yo, walang maibabala sa'yo na parang ang dating, dinaya mo lang siya. Na babae ka, tapos hindi ka naman nagkakaanak. Tapos, di ba, naghahanap siya ng anak sa'yo. Sa ganong angulo, na sinabi mo na kagad upfront, wala kang magiging problema. Magkakaproblema ka kapag dalawa eh. Pag either hindi mo sinabi, so that's omission, di ba? Technically, tinago mo yung katotohanan na hindi ka pala nagkakaanak para lang maging kayo. Tapos, isa pa, na magiging problema din at the same time, yung later part mo lang nalaman na kayo na. Tapos, siya ka mo lang malaman na hindi ka nagkakaanak. So, magkakaproblema ka ron doon sa ganong angulo. And when I say magkakaproblema, hindi naman ang ibig sabihin may problema sa'yo. Meron lang diferensya sa katawan mo, pero hindi ibig sabihin may problema sa'yo na magkakaproblema ka doon sa lalaki na sana matanggap ka niya kahit di kayo nagkakaanak. Doon sa ganong angulo. Maliban na lang kung yung lalaki hindi naman talaga masyadong into sa pagkakaroon ng anak. At parang katulad ko, may mga ganong klase ng lalaki na okay lang na magkaanak, okay lang na hindi. 'Di ba? Sa mga ganong angulo, yun, wala ka masyadong problema.
Pero dun sa mga angulo na talagang gustong-gusto talaga ng lalaki na makita yung susunod na lahi niya, sa ganun magkakaproblema ka talaga. And you have to arrive to a favorable conclusion, favorable for the both of you, or at least settle in the middle. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, sister. Brother. Bakit po, kuya, halimbawa, may mga mag-partner yung halimbawa nung mag-partner pa lang sila, mahirap pa lang yung buhay nila. Yung isa, tinulungan mag-abroad, makapag-aral. After naging successful na yung isa sa kanya, iniwan, then naghanap ng iba. Parang ano po masasabi niyo sa ganong kalagayan ng uri ng relasyon na matapos ng tulungan ng partner mo, iiwan mo na lang bigla? Okay. Diretso, marami kasing ganun yung konsepto ng I will say, multiple factors yan Hindi ganun kadaling ipaliwanag yung diretso Hindi ganun kadaling ipaliwanag yan ng diretso. Maaaring in the first place, talagang naghahanap naman na talaga siya ng escape. Posible yun. In the first place, nagpatulong lang sa'yo, ginamit ka stepping stone para makaalis siya ron sa sitwasyon kung saan man siya nandun. Pwede yun, posible yun. Posible rin naman na birds of the same feather flocks together. Nung makaalagwa na siya, hindi na kayo same birds. Hindi na kayo parehas ng level. Umangat na ngayon yung level niya. Pag angat ng level niya, hindi ka nakahabol, anong nangyari? Iiwan ka talaga. Ngayon, hindi naman mandatory na iwan. Pero meron talagang gumagawa ng ganun. Minsan kasi, alam mo, multiple factors yan Hindi siya ganun kadaling i-pinpoint eksakto. Pero, ang sobrang importanteng pungent na nakita kong importanteng kailangan mapansin nung dalawang magkabilang panig, pag tutulong ka dun sa isang panig, dapat umaalagwa ka rin. Hindi dapat mangyari na tumutulong ka sa kanya habang ikaw lumulubog. Kasi pag nakarating siya ron sa ibabaw, makikita niya ngayon yung layo ng diferensya ninyo. Tapos magkakaroon ng gap. Tapos sa gap na yun, posible na baka makahanap siya ng mga kapantay niya o makita niya yung laki ng gap, kumalas. Kailangan sabay kayo umaangat. Hindi dapat mangyari na ikaw yung nagsasakripisyo para umangat siya, tapos pag nasa ibabaw na siya, makikita niya ngayon yung laki ng gap nun sa inyo. Dapat, tutulungan mo siya umangat, pero sabay dapat kayo umalagwa. Sabay dapat kayo umalagwa. Follow-up question. Go. Bakit kuya may mga long-term relationship na kahit mag-live-in na sila, naghihiwalay pa rin? Unlike po dun sa best friend ko na 17 years na sila tapos naghiwalay pa rin. Then yung live-in partner niya is isa pa namang pastor tapos nagpakasal sa iba. Hindi natin alam diretso Mahirap conclusion sa mga taong hindi naman natin kilala. Malay ba natin baka may problema yung mga yan sa loob ng bahay? Hindi naman natin alam. Baka yung babae nagkukulang. Baka yung lalaki pinubungangaan. O baka yung lalaki talaga may diferensya. Hindi natin alam Kung maya-akit mo sila dito sa live, madaling tanongin ngayon yung magkabilang panig. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? O, de madaling ngayon conclusion. Pero pagka ganun nakikialam tayo sa buhay ng ibang tao, ang tawag dyan chismis Hindi ako interesado sa chismis Follow-up question, go. About naman po sa pamilya, kuya, ano po masasabi niyo sa mga nanay na pinabastos ng anak pati ng asawa? Tapos isa sa member ng family, halimbawa po, isa sa mga anak niya, pag sinasabihan po na, wag kang hayaan mo na lang sila, wag kang magpapa-api or wag mo hayaan na binabastos ka. Ang laging katwiran ng mga nanay, pabayaan mo na para hindi masira ang pamilya. Nanay kasi ako, kailangan magtiis. Bakit po ginagawa nilang stereotyping yung pagiging nanay nila kahit binabastos na sila? Ulitin mo yung tanong, meron akong hindi nakuhang parte doon sa mabandang umpisa. Yung alimbawa po, example po, meron pong isang nanay na sobrang binabastos siya ng anak niya. Tapos, kasabay pa ng asawa niya na minumura siya. Ngayon po, yung isang anak niya na matino naman, sinasabihan siya na huwag sanang hahayaan ng nanay na binabastos siya or sinasabihan ng kung ano-ano. Kaso nga lang po, ang laging katwiran ng ina is pabayaan na lang para hindi masira yung pamilya at para hindi magkagulo at natural lang daw yun dahil nanay siya. Ang tanong ko po, bakit ginagawa nilang stereotyping yung pagiging nanay nila kahit na sinasaktan na sila emotionally, physically ng sarili nilang pamilya? May mga tao kasi na pinapayagan yung mga ganung bagay, kaya nagtutuloy-tuloy. Yun talaga yun pinapayagan kasi. Ginagawa ng tatay sa nanay,
Tapos, susunod nung ginagawa na rin ng anak sa nanay. Pinapayagan eh. Pinapayagan ng nanay, kaya tuloy-tuloy lang sila sa ginagawa nila. Doon kasi talaga nagkakaproblema. Yung mga bagay na ina-allow natin, pag ang disrespect, pinayagan natin, ang susunod niyan, lahat ng mga nakapaligid sa atin, kung ano yung ginagawa sa atin ng iba, gagawin na rin ng mga bago. Kita mo, yung ginagawa ng tatay sa nanay, ginagawa na rin ng anak sa nanay. Kasi yun ang nakita galing sa tatay eh. Obviously, kinukopy lang naman ng mga tao yung mga ginagawa ng magulang nila. Yun ang ginagawa ng tatay sa nanay. Yun ang ngayon ang ginagawa rin ng anak sa nanay. Kasi nga, hinahayaan ng nanay na ganun. Sa ganyang angulo, di baling hindi na lang tayo pamilya? Pagka ganyan, di bale? Di bale na lang na hindi tayo pamilya. Kaya sa lahat ng tao, binabastos ako. Di bale na lang hindi tayo pamilya. Kung halimbawa kuya na, halimbawa po, kunwari po halimbawa isa ako sa mga anak, nakita ko kung gano'n ang ginagawa ng kapatid ko sa magulang ko, binabastos, may ano po ba yung dapat kong gawin or solusyon? Kasi minsan, masasaktan ka rin po dahil na... Wala, hanggang advice lang talaga kaya mong gawin eh. Hanggang dun lang. Pag hindi nakanig, wala, dead ma. Kasi ang dapat talaga na may kapangyarihan dyan, yung tatay. Yung tatay, siya pang pasimuno na bumabaso sa nanay. Tapos ang susunod na may kapangyarihan dyan, yung nanay. Yung nanay, hinahayaan niya. So talagang malaki talaga diferensya. Gagana dyan counseling kung papayagan nila. Kung pupunta sila at kung gusto nilang maayos yung problema. Pero walang problemang naaayos nang hindi gusto ng mga parties involved. Yung anak, ayaw niyang maayos yung relasyon niya sa nanay. Yung nanay, ayaw niyang maayos yung relasyon niya sa anak at saka sa asawa. Yung asawa, yung lalaki, ayaw niyang maayos yung relasyon niya sa asawa niya. So wala nga yung resolution dyan. Ang tawag dyan, sitwasyon, tatanggapin nyo na lang. Paano papagaanin yan? Ang sitwasyon kasi, yung mga ganyan, yung mga problema na walang solusyon, ang tawag dyan sitwasyon. Paano gagawin sa sitwasyon? Tatanggapin nyo na lang, tapos pagagaanin. Paano papagaanin? Kumalas ka para magaan. Hindi mo na lang yung nakikita ngayon na nagaganunan sila. Kasi wala, pinababayaan ng nanay eh. Ang tatay naman, pasimuno sa katarantaduhan. Talagang mananatili talaga yung ganyan level ng dysfunction until sila mismo gusto na nilang resolbahin yan at lumapit sila sa counselor. Kung sino man yung counsel. Pwedeng ninong, pwedeng ninang, pwedeng sa barangay, pwedeng sa psychiatrist. Bahala na sila kung saan. Pero kailangan nila, they need to seek professional help sa mga ganyang angulo. Kailangan na may mamagitan. Kasi hindi gumagana na sila lang. Akit mo rito sa live ko, baka sakaling may pag-asa. Baka sakaling may pag-asa. Pero pagka sila lang, walang pag-asa dyan. Diretso, wala. Hindi lahat ng bagay na nadadaan sa maayos na usapan. Yang ganyan, coming from third party ka, nakikita mo yung nangyayari first hand, hindi mo masasabihan yung kapatid mo. Dahil unang-una, pantay lang kayo niyang kapatid mo yan. Baka nga mas mataas pa nga sa'yo dahil mas naunang pinanganak yun eh. Hindi mo naman masasabihan ang nanay mo dahil mas mataas sa'yo ang nanay mo. Lalong hindi mo masasabihan ng tatay mo dahil mas mataas yung tatay mo kaysa sa nanay mo. So wala ka talaga magagawa, kumalas ka na lang sa ganyang klase ng buhay. Yun lang talaga pwede mong gawin. Kumalas ka dyan, ayusin mo sarili mo. Baka sakaling in the future, pwedeng ikaw na yung mamagitan dun sa lahat ng yun when you already have enough credibility. Pag meron ka na sapat na kredibilidad, sapat na narating sa buhay, sapat na taas ng tingin ng ibang mga tao, baka sakaling makinig sa'yo pamilya mo. Follow-up question, go. Kasi kuya, naalala ko yung sinabi mo dati sa isang live na kapag wala kang credibility, hanggat wala kang napapatunayan, wala kang karapatang magsalita kasi hindi po nila ibinabase yung estado mo. Kahit na tama yung sinasabi mo, kailangan po magkaroon ka muna ng credibility para masabi at mapakinggan ka nila kasi alam nila na meron ka na napatunayan, kumbaga. Ngayon po, ang tanong ko, yung ganun po bang ginagawa ng mga anak sa magulang, may kabayaran po ba yun or babalik din po ba sa kanila yun pag nagkapamilya na sila? Naniniwala po ba kayo dun? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Minsan, kung paano ka pinalaki ng magulang mo, ganun ka rin magpalaki ng mga anak mo. Siyempre, minsan naiiba. Kung matututo sila. Pero kung ang natutunan nila, galing lang din sa magulang nila at wala namang iba, hanggang dyan na lang yan. Hanggang dyan na lang yan. Kailangan muna nilang matuto. Manggaling muna sa ibang tao yung pagkatuto nila kasi yung mga natutunan nila sa loob ng bahay nila, hindi gumagana. Buti na nga lang, swerte natin ngayon sa panahon natin, may internet tayo. Kasi dati, way back, wala tayong internet eh. Noong mga panahon wala tayong internet,
Wala tayong ibang choice kundi ang pinanggagalingan talaga ng conditioning natin galing sa magulang, galing sa simbahan, galing sa trabaho. Yun yung tatlong pinanggagalingan eh. Galing sa magulang o sa pamilya, sa simbahan o sa trabaho. Yun lang yung pinanggagalingan dati ng information natin. Wala na tayong halos ibang pinanggagalingan ng information eh. Tayong mga ordinaryong taong bayan, ibang usapan yung research. Kung magtsatsaga sila mag-research. Pero ngayon dahil may internet na kahit papaano, nakakarating, doon nga sa iba, nakakarating sa kanila yung programa ko. Pakita ko lang sa inyo. Pakita ko sa inyo. Tignan mo. Dito sa lahat ng nanonood dito, YouTube, TikTok, Facebook, dito sa lahat ng nanonood sa akin, sa lahat ng platform, ilan sa inyo, yung mga tao na may narinig kayo sa akin na parang kakaibang bagay na out of the usual, tapos tinesting nyo, tapos gumana, type ako. Numbers game lang to, type ako. Gusto ko lang makita kung ilan dito yung mga naka-testing na ng mga bagay na pinagsasabi ko sa internet, yung mga putak-utot ng utak ko sa internet, na mga napagbabasa ko sa kung saan-saan at napagkikita ko sa kung saan-saan. Ayan, meron dito isa. YouTube, ay. Dito, TikTok, ang dami, ay. Ako. Ayan. Facebook, wala pa, waiting pa tayo. Medyo lag ang Facebook eh. Ako, nag-iipon. Ayan, si Tofu. Nag-iipon. Ako, brother, salamat. Ayan o, tira mo. I am, sir, from Negros, salamat. Ayan o. Ay. Ayan o. Dito, ayan, Facebook, isa-isa na nag-aangatan. Ako. Ayan o. See? Ayan o. From Negros dito. Dito, marami. Okay. Sales Padilla. Ako. Ang dami ko natutunan na apply ko ngayon sa iba-ibang mga tao. Salamat sa iyo, Brother Chi. Lon Barako. Joshua Samia, ako. Jepoy, ako, from Cavite. Hiraya ay. Ayan o. Tamo, ayan o. Swerte natin may internet na ngayon. Swerte natin may internet na ngayon. Kasi way back, wala pang internet dati. Obviously, ang conditioning lang ng utak natin ang gagaling lang sa magulang, sa trabaho, at saka sa religion. Eh, paano kung yung religion mo mukhang pera? Yun ang natsambahan mong religion. Puro ikapo, 10% ng 10%, piga ng pera. Tapos, puro pagmamahalan lang, magpapatawad. Puro ganyan lang naririnig mo. Pagmamahalan, pagpapatawad. Wala ka na ibang marinig. Tapos, ginagawa parang concert na sayaw-sayaw, kanta-kanta, puro ganun lang. Eh, di alat mo ngayon. Laglag na ngayon na religion mo. Wala ka natutunan. Tapos, paano kung sa trabaho mo, puro chismisan, kaliwat kanan? Bang, laglag na ngayon. Paano ngayon kung sa magulang mo, sirang-sira ang magulang mo, o katulad sa akin, binenta ko magulang ko, dalaglag ngayon, wala ka ngayon pagkukuha ng information. Sa atin, swerte, may internet na. Yan, pwede ka mag-YouTube, pwede ka mag-Facebook. Minsan nga, hindi mo naman ina-expect, pero may dumadaan sa newsfeed mong bagay na napakinabangan mo yung pinagsasabi ron. Yun. Doon lang sa ganung angulo, swerte natin ngayon, meron na tayo ngayon social media. Yung social media, kapaki-pakinabang para pampaalagwa ng utak natin eh. Follow-up question ko. Naniniwala po ba kayo, kuya, na kahit mag-asawa na kayo, hindi ganun kumbaga, hindi mo po pamilya ng asawa mo. Kumbaga, yung turingan mo po, ibang-iba pa rin po sa tunay mong pamilya. Or paano po ba ang tamang pagtrato sa mga biyanan, manugang, hipag, kaysa po sa sarili mong pamilya? Ang tamang pagtrato sa kanila sa umpisa, kalas ka muna sa kanila. Iyon muna, kalas ka muna. Hiwa-hiwalay muna. Tapos paminsan-minsan lang magkikita. Tapos you treat them with outstanding respect. Para respect begets respect. Pag nirespeto mo sila, respetuhin ka nila pabalik. Pero pag lagi ka nila nakikita, tapos lahat ng baho mo, kitang-kita nila dahil halos doon kayo nakatira, alam mo na, wala ka rin halos makukuha respeto galing sa mga tao na yan. Respect begets respect. Too much familiarity breeds contempt. Paano ngayon mananatiling may respeto sa iyong mga tao? Kapag gumalas ka. Kapag nakakalas ka, nakahiwalay ka, wala ka ngayon halos problema. Tapos every time magkikita kayo, mag-uunawaan kayo sa isa't isa, tapos magkakamustahan lang kayo, tapos beso-beso, tapos kain kayong kapiraso, tapos labas kayo konti, o tapos pagkatapos nun, di pwede na. Oy, thank you. Asasurvey na pala. Pwede na akong kumain at saka uminom. Lumilipad yung utak ko. Ha? Anong meron? May bisita doon? Okay. O, sige. Ayun, ngayon lumilipad yung utak ko. Kasi hindi pa ako makain mula pagising ko kanina eh. Bad trip, ang aga ko pa nagising, 1:00. Ginawa ko, natulog uli ako. O, gising uli. O, ayan, ngayon na tayo inom. Pinakaunang ko to. Inom ko ngayong araw. Follow-up question, go. Kuya, Sarap ng kasi tubig. ngayon po, may nagliligo po sa akin. Pero ang sabi ko po sa kanya, ang batayan o standard ko po kasi, kayo po yung ginawa kong basihan. Okay lang po ba, kuya, na kung sakaling i-portion niya ako,
papuntahin ko po siya dyan sa inyo kasi gusto ko po kayo po yung kumilati sa kanya. Putang ina, dinamay mo pa ako. So, ibig sabihin, pag palpak ako ng kilati sa kanya, ako sisisihin mo, ganun. Hindi po. Ang ibig ko sabihin, kayo po yung iniidolo ko kasi kuya dahil humahanga po ako sa inyo sa taba ng utak at tikas nyo po bilang influencer. Parang kayo po yung iniidolo ko. Kaya sabi ko, kung hindi po siya kasing standard yung kung wala kagaya ng taba ng utak at pananalita at tikas, wag na lang po. Kaso, umuurong naman siya kuya, kaya okay lang. Sabi ko po sa kanya, makinig po siya ng mga live nyo. Hindi ko po alam kung ginagawa niya. Ganito. Ito trouble mo kasi. Nag-set ka ng masyadong mataas na standard eh. Nag-set ka ng masyadong mataas na standard. Ngayon, kung nag-set ka ng masyadong mataas na standard, dapat ikaw mismo lapat ka dun sa sarili mo standard. Ikaw mismo. Opo. So, ibig sabihin, dapat kung ano hinihingi mo sa kanya requirement, dapat somewhere along those lines ka rin. Kasi, you attract who you are. Ang makukuha mo, yung mga ka-level mo rin. Yun ang mga makakapansin sa'yo. Yung mga ka-level mo, madalas, yun lang din yung makukuha mo. Ito problema mo. So, nakakuha ka ngayon ng atensyon ng ka-level mo. O, tapos ngayon, titignan mo ngayon, hindi, dapat ganito standard mo, Chichester, sa internet. Yung Chichester na kilala nyo sa internet, okay yun, ako pa rin naman yun. Pero di nyo naman nakikita lahat ng mga katangahan at kabobohan at kapalpakan ko eh. Baka nakikita ninyo, yung pag humaharap na ako sa publiko, syempre that's best foot forward. Diba, makikita nyo dyan, yung mga pinakamatatabang utak ngayon na, yung mga pinakamatatabang, alam mo yun, topics na tinatanong ninyo sa akin, o yan ngayon yung sinasagot ko sa internet. Pero di mo pa ako nakikita kakwentuhan ng ordinaryong taong bayan. Ito problema, ang sinet mo na standard, yung nasa internet na ako. Hindi yung ako na pag nakilala mo personal. Hindi naman yan sa kumbaga, hindi yan sa iba yung mukha sa personal sa social media. Hindi ganun eh. Pero ito yung, kumbaga, kabuuan ng tao, kapirasong parte lang yung social media. Kapirasong parte lang ang social media. Nag-set ka ng masyadong mataas na bara, ang problema naman, pag sa'yo inihatag yung parehas na bara, dapat lapat ka rin dun. Ang trouble niya, pag hindi ka lapat doon, na nangyayari ngayon, mapapag-iwanan ka ng lipunan, mananatili ka walang asawa. And I think that's okay, kung okay lang sa'yo yun. Pero kung hindi okay sa'yo yun, na wala kang asawa, mamomroblema ka. Tapos ang mangyayari niya, magiging kasalanan ko pa. Kasi wala kaming makita katulad ni Chichester. Utangin lang yan. Kasalanan ko pa tuloy. Wala talaga kayo makikitang katulad ko. Kasi sira ulo ko eh. Wala talaga kayo makikita. Hindi kuya, parang ang pasyan ko lang po is kailangan po meron patulad po ninyo na may emotional intelligence, magaling po humarap sa tao, magsalita, may paninindigan. Pero syempre po, hindi naman po lahat. Kumbaga, kung kaya niya po yung kung paano po kayo magbigay ng mga sagot sa mga tanong ng mga tao. Kumbaga, ganun lang po. Basic lang po. Parang ganun po yung sinabi ko sa kanya. Ikaso po, hindi po siya nakasagot. Kaya sabi ko, okay lang, pwede pa naman po niyang pag-isipan. Kasi kuya, marami na akong failure kasi pagdating sa relationship, kaya nagpakawais na po ako. Okay. Kaya po nang sinasabi ninyo na, dapat kilalanin mo na, kilatisin mo na. Alam mo, dapat nangyayari ganito. Kasi may mga babae kasi, dapat kilatisin, kilalanin, bla bla. Okay. Ayos yun, kilatisin, kilalanin. Pero ikaw ba gumagawa ng paraan para sa sarili mong buhay, para umalagwa ka, para importante ngayon ikaw sa lipunan? Importante yan, dapat inaayos mo sarili mo. Lahat ng araw ng buhay mo, dapat inaayos mo sarili mo. Tapos may lalapit along the way. Tapos tsaka mo ngayon kikilatisin. Hindi yung hindi mo inaayos yung sarili mo. Hindi ka umalagwa. Mahirap ka pa rin. Marami ka pang anak. Tapos mangingilatis ka ngayon ng kung sino-sino. Tapos gusto mo standard Chichester. Tangina, kakaproblema ka talaga dyan. Wala ka magiging asawa pag nagkaganyan. Ayusin mo muna buhay mo. Habang isinasabay mo yung pag-aayos ng buhay mo, someone will come along. Supposed to be dapat ganun eh. Inaayos mo sarili mo sa paningin ng mga tao, sa paningin ng Diyos, at sa paningin mo rin. Kapag tumitingin ka sa salamin, natutuwa ka sa nakikita mo. O tapos, bahay at mga kayaman na minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon, 19:14 ng Kawikaan. Yun ang dapat nangyayari. Inaayos mo ang sarili mo, habang inaayos mo ang sarili mo, someone will come along, tsaka ngayon maghahatag sa kanya ng kung ano man yung requirement mo. Pero hindi mo inaayos ang sarili mo, tapos someone will come along, tapos maghahatag ka ng requirement, question mark ngayon yung ulo niyan.
Follow-up question, go. Tungkol naman po kuya sa lola ko. Yung lola ko kasi is 93 years old. Ngayon po, lagi niya po sinasabi sa amin na nakunin na siya ng Panginoon, sana mamatay na siya. Kahit sinasabi namin na hindi pa niya panahon, kailangan pa namin siya. Bakit po ganun kuya kapag mga matatanda na, lalo na kapag sa edad ng paisandaan na lagi nilang sinasabi yung gusto na nilang mamatay. Sa tingin niyo po, ano po yung parang thoughts or nasa isip nila? Depende sa mga tao yan eh. Ano po yung laging Pero yung lola mo, malapit na sa 100 years old, tanga na parang masyado yatang advance yung isip ko. Kasi wala pa naman ako 100 years old. Gusto ko na yung gusto ng lola mo eh. Paulit-ulit ko yung sinasabi yan eh. sinasabi? How should I put it? Depende yan kasi sa, depende yan sa point of view ng tao. In my case kasi, ang point of view ko, boring na ako rito sa buhay na to, bagot na ako rito eh. Wala na akong ginagawa rito eh. Curious na ako kung ano itsura ng kabilang buhay. Alam mo yun, halos lahat ng bagay dito, nakita ko na eh. And when I say halos lahat ng bagay, ay ibig ko sabihin, may internet kasi tayo. Nung nagkaroon ng internet, alam ko na ngayon kung ano itsura ng Pyramid of Egypt. Alam ko na rin ngayon kung ano itsura sa ganito, ano itsura sa ganyan. Yung kultura sa ganon, sa ganito. Yung history ng ganito, ganyan. Yung possible na maging future, nakita ko na. Kaya alam mo yung parang halos lahat ng parte ng buhay, nakita ko na. Wala naman na halos bago. Wala nang bago. Naboboringan na ako dito, gusto ko na makita yung kabilang buhay. Doon sigurado, iba-iba itsura ng physics siguro doon, kung meron mang physics doon. Baka yung lola mo, baka gano'n na rin. Kasi nakita niya na rin halos lahat ng bagay dito. Tapos pag tumatanda ka kasi halos wala ka nang pakialam sa masyadong maraming bagay. Halos wala ka nang pakialam sa masyadong maraming bagay kapag tumatanda ka na. Siguro gano'n, baka gano'n yung point of view ng lola mo. Siguro, lalo na kapag hindi pa nakakapasyal, gano'n. Siyempre, nasa isip nyo, kailangan nyo pa siya. Pero, ano ba ibig sabihin ng kailangan? Ikaw nga, pakipaliwanag mo nga, ano ba ibig sabihin ng kailangan nyo pa yung lola nyo? Para sa akin kuya, kaya kailangan ko pa siya dahil may mga bagay pa ako na gustong malaman or itanong sa kanya nung mga kapanahonan niya na wala pa po ako. Di itanong na itanong. Siyempre po, Baka doon magkaroon ng purpose ang buhay niya. Kasi minsan, alam mo yun, sinasabi lang natin na kailangan natin yung tao pag kailangan natin sila. Pero in major cases, hindi naman natin halos kinakausap eh. Lalo yung mga matatanda, halos di naman natin kinakausap yung mga matatanda eh. Parang ako lang yata yung may diferensya para makipag-usap sa mga matatanda tungkol sa mga bagay ng kabataan nila eh. Kaya nakita ko tuloy yung point of view ng mga 60, 70, 80, 100 years old. Madami ako mga nakausap na matanda in the past kasi mahilig talaga ako makipagkwentuhan sa mga matatanda just to hear their point of view about how things work. Kasi maraming mga bagay na maituturo sa iyo yung mga taong matatanda na pag nakipagkwentuhan ka sa kanila, lalabas ngayon sa mga bibig nila yung mga bagay na wisdom na katututunan mo. Mga bagay na hindi mo pa nasasalunga, lalo na yung mga bagay na mga tanong na hindi mo alam na tanong mo pala, tapos mabibring up na lang sa conversation ng isang matandang tao. Kaya nga ngayon bumili ko ng chessboard. In case lang hindi nyo alam, bumili ko ng chessboard. Kasi yung mga ibang mga matatanda, gusto nila naglalaro ng chess. Ang problema, wala sila makalaro. Hindi ko naman alam na gusto pala ng... diba? Hindi ko naman alam na... hindi pumasok sa isip ko na makipaglaro ng chess sa mga matatandang tao dito sa loob ng Project 1M. So kaya, bumili ngayon ako ng chessboard para kung sino man ang gusto makipaglaro sa akin ng chess dyan. Hindi naman ako magaling. Hindi na katulad ng mga panahon bata-bata pa ako na gustong gusto ko talaga yan. Ngayon, hindi na ako masyadong magaling mag-chess. So mas malamang na matalo ako kaysa manalo ako. Pero I know it will bring so much good conversation along the way habang nagkakape, tapos habang nagcha-chess. So pag bumisita kayo sa akin, kung sakali mang bibisita kayo sa akin, tapos hanapin nyo lang ako sa tindahan, madalas nandun lang ako, tapos ayun pala, speaking, brother, yung bisita ka mo, pabigyan mo ng kape. Oo, nagbibigay ako ng kape, libre lang. Wag magalit yung katabi kong tindahan. Kasi, yung kape naman na yun, hindi ko naman binibenta eh. So, kayo magbenta ng kape, mas masarap yung kape nyo kaysa sa 3-in-1 ko. Yung sa akin, Nescafe lang eh. 3-in-1. Yo, pagka may mga bibisita sa akin doon, gano'n, nagkakape ako, relax lang, gano'n. Sa kwentuhan, tapos, ngayon, may chess na ako ron. So, makikipaglaro ako ng chess sa mga matatandang tao na gusto makipaglaro sa akin. Dito muna ako, tambay muna ako sa tindahan siguro sa loob ng 1 buwan. Tapos paalis-alis lang every now and then kung sakali man. Pero,
Ako, suggestion ko, bigyan nyo ng magagawa yung matanda, bigyan nyo ng parte yung matanda. Kasi pag wala rin ginagawa ang tao, tapos, alam mo yun, pinapakain nyo na lang, ganun, mawawala ng purpose ang buhay niyan, eh. Talaga sasabihin talaga niya, gusto niya pumunta sa kabilang buhay kasi wala na siyang ginagawa. Wala na stimulant, eh. Kailangan ng constant stimulant. Kaya nga tinan mo, pansinin mo, ako nagla-live regular. Bakit? Just for my mind to work. Tapos para maramdaman ko rin sa sarili ko na importante ako. Kasi tangina pagka nararamdaman ko na sa sarili ko na hindi ako importanteng tao, putang na sumasambulat talaga ang utak ko. Nasisira ang ulo ko eh. Kapag nararamdaman ko hindi ako importanteng tao. Kaya yan, may nagla-live talaga ako. Follow-up question ko. Kaya ko kuya na nabanggit sa'yo yung standard na dapat katulad sa'yo kasi meron kasi ako naging ex nun na hindi ko naman alam, syempre po kabataan pa. Ngayon, wala pa kaming 2 linggo nun nanghihingi na agad siya ng pictures ng, alam nyo na po yung Naka-bold ka, ganun. Ganun. Kaya, po. Tapos sabi niya, Oh. siyempre po, mga kabataan ko pa po yun, mga pa-18 pa lang po ako nun. Siyempre kuya, maro po. Nagawa. Kaya, Send ka naman picture mo na naka-bold ka. Okay. Buti hindi kumalat sa internet. Hindi naman Good. po. Okay, at Siya least. kuya, isa po siyang member ng Taogama from Visayas chapter. Kaya tapos marami rin po siyang kalokohan na ginagawa nun. Sobrang na kailangan gawin ko yung ganyan. Panoorin ko to. Ginawa ka pang porn star. Ikaw yung subject niya. Okay. 5 months lang po kami noon, kaya sabi ko, hindi na mauulit yung ganitong nangyari sa akin. Nung napanood, bali, na po ako nanonood sa inyo, 3 years na din po, magpo 4 years na. Kaya kayo po yung dahilan kung bakit may social media. Kung sakaling mawawala na kayo kuya, tatanggalin ko na rin lahat kasi kayo, marami po akong natututunan sa inyo. Hindi lang po sa mga tungkol sa buhay, kundi sa personal po at saka sa mga respeto sa pamilya. Ayun po. Na-appreciate kita, sister. Maraming salamat sa loyalty mo sa akin. Okay ka na? Kaya lagi ko pong inaabang. Kuya, kaya lagi ko pong inaabangan yung live niyo po. Basta panalangin ko po na lagi na lang po kayo mag-iingat. Hindi ko lang po pinapanalangin na gusto niyo na mabuhay kasi ayaw niyo na, kaya mag-iingat na lang po kayo palagi. Hindi naman sa ayaw na. Gusto ko lang talaga makita yung kabila. Hindi naman sa ayaw ko nang mabuhay. Di ganun. Pero mabubuhay pa rin naman ako sa kabila eh. Curious lang talaga ako kung ano meron sa kabila. Mas interesado na ako ron sa kabila kaysa dito sa buhay na to eh. Curious ako kung ano meron doon sa kabila. Hindi naman sa ayaw kong mabuhay. Hindi naman, wala akong depression, wala akong anxiety, wala akong ganun eh. Ang meron ako, yung sobrang taas ng level ng curiosity sa kabila. Kasi halos lahat ng bagay rito sa buhay na to, napagkikita ko na eh. Alam mo yung okay, sige, may mga detalye, bla bla. Pero yung mga general principles ng buhay na to, okay na ako sa mga general principles ng buhay na to. Natutunan ko na halos lahat ng mga bagay na kailangan ko matutunan sa buhay. And obviously, hindi naman lahat ng bagay matututunan ko. Pero dun lang sa mga pinaka-basic na general principle kung paano na gumagana tong buhay na to, palagi ko okay naman na. Makakatawid na ako sa kabila. Curious ako kung ano meron dun mga bagong bagay na hindi ko naiintindihan. Okay ka na? Okay na po Okay. kuya. Maraming salamat po. Thank you very much. Bye-bye. Ay, teka pala muna. Last na. Ilang taong ka na pala? 29 po. Okay. Ayos. Sakto na nga. Malapit ka nga mag-asawa pagka ganun. Sige. Thank you very much. Good night. Bye-bye. Sige po. Okay. Next. Ito tip ko sa inyo, pagka magsasend kayo ng picture sa jowa nyo, mag-send na kayo, pag medyo matagal na kayo, pagka bago lang kayo, pagka matagal na kayo, itong bumibilang na kayo ng taon. Siyempre, nakita niya na naman yun, di ba? Pero, bago pa lang kayo, dekada ba kumalat? Next. Last na siguro to kasi may bisita daw sa tindahan na nakakaya naman kapag ka hindi Grand Hotdog. Grand Hotdog. Brother, good evening. Taga saan ka? Caloocan po, brother. Caloocan. Ako yun, no February 14. Okay. Okay. Ano tanong mo, brother? Wala lang po, Sir Chester. Gusto ko lang po magpasalamat sa sobrang galing niyo po at sa sobrang dami niyo pong natutulungan. Pati na rin po kaming mga kabataan. Ayos. Galingan mo lagi sa buhay, brother. Kailangan natin ng maraming matatalinong bata. Opo, brother.
kwento ko lang po, kanina po, kasama ko po yung yung parang kuya ko po sa school. So, lagi ko po siya kasama ngayon. Nakakapag-share po kami about sa wisdom po, knowledge. Nababahagian niya po ako ng mga natututunan niya at nakakabahagi rin po ako sa kanya na nanggagaling din po sa inyo. Suabe. Ayos. Okay, imbitahin mo siya makinig din sa akin. Opo, brother, na i-influensyahan ko na rin po siyang makinig sa inyo. Okay, suabe. Sige, brother, galingan mo sa buhay, ha. Wait lang po, wait lang. Sige. Sir Jester, kahit ano na lang pong mabigay niyong advice or tips sa amin para po sa para po pagtapos na po kami mag-aral, pag tapos na po kami sa legal age, yung mga gagawin po namin. Dumiretso na kagad kayo magtrabaho. Successful sa buhay. Dumiretso na kagad kayo magtrabaho. Tapos huwag kayong magpapaka-stuck sa trabaho. Kasi nakaka-stuck yung trabaho na yun. Kaya sinasabi ng maraming tao, wala daw yung mayaman ng mga empleyado. Kasi nakaka-stuck yung pagiging empleyado. Huwag kayong magpapaka-stuck sa pagiging empleyado lang. And when I say huwag kayong magpapaka-stuck sa pagiging empleyado, ibig sabihin, yung rank and file, mapapasok nyo yan. Dapat daanan nyo lang yung rank and file. Tapos promotion, agad-agad. Kung maaari. Tanong nyo na kagad sa boss nyo, paano po ba ma-promote? Ano po bang kailangan kong ma-meet na mga criteria para ma-promote ako? Diretso na kagad, ano po bang mga parameters ang kailangan kong ma-hit para ma-promote ako? Ganun na kagad, diretso. So, dun sa ganung angulo, alam mo na kagad kung ano eksakto yung hinahabol mo. Kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganito, kailangan ganyan. Diretso, birahan mo na kagad. Para pagka naabot mo na, promotion na ngayon ang kasunod. Tapos promotion ulit, tapos promotion ulit. Tapos habang napopromote ka, dumadami pera mo. You will now have the option para either magpa-promote pa ng mas marami pa, mas mataas ang sweldo mo, o magnegosyo kasi marami ka ng pera. Pwede ka rin mag-freelancing. Pero importante kasi doon, napapagkatiwalaan ka ng matataas na posisyon para nagpa-practice ka na kung paano magnegosyo o mag-freelancing. Doon ka pa lang sa bakuran ng boss mo, habang sinisweldohan ka nila, di nagagasgas pera mo. Talino, no? Hindi iniisip yun ng mga iba eh. Wala anong tawag ito? Walang empleyado, yumaman. Dapat mag-business ka. Nakakatawa na lang kayo. Natatawa na lang ako sa inyo, mag-business ka. Tapos malam-malam mo, may konti, may binibenta ng kung ano-ano mga putang ina. Kaya pala nila pinepuwersa mag-business yung mga tao kasi may binibenta sila. May binibenta. Tapos pagpapanggapin nilang mga negosyante yung mga tao, tapos di naman nila sasweldohan, yung pala gagawin nilang freelance salesman. Binibenta yung produkto, wala sweldo. Taka na dog show tong mga to, mag-business ka. Si boy business, tangina yan. Ang dami nila. Ang dami niyan, mga boy business. Mga sinisiraan yung educational system. Huwag na kayo mag-aral. Dumiskarte na lang kayo. Mag-business ka. Anong business? Ito, benta mo to. Nakakatawa tong mga hayop na to. Samantala, pag nakatapos ka ng pinag-aralan, pambalugi ka man sa negosyo, may babalikan kang trabahong malaki sweldo. May fallback ka. Wala kang problema ngayon. O di going full speed ahead ka, tapos madapa ka man, ayos lang, madaling bumangon. Pag nadapa ka mula sa pagiging negosyante at nakatapos ka ng kolehiyo, ang daling bumangon. Pero pag nadapa ka mula sa pagiging negosyante, tapos hindi ka nakatapos, putang inang bigat. Ang bigat bumangon. Pinapangalanan nila kung sino. Ito sa YouTube mo. Tag-ina, nakakatawa yun. Huwag ka na ikang mag-aral. Yung pan-tuition fee mo, ipang business mo. Natatawa ako doon sobra. Hindi lahat ng tao pang negosyo. If you look at the statistics, 95% ng halos lahat ng startup na negosyo, bumabagsak sa unang taon pa lang. And that's across the world. Sa buong mundo yan. Statistics, approximately, somewhere around 95% ng halos lahat ng negosyo bumabagsak sa unang taon pa lang. And it goes up to 97% somewhere around 5 years ng negosyo. So, ibig sabihin, halos sa lahat pala na nagne-negosyo, halos walang nakaka-survive, ilang piraso lang ang nakaka-survive na negosyo. Imagine mo, lahat halos tayo ng mga nagne-negosyo, nakakatikim ng pagkalugi. Ang tanong, saan mo ngayon kukunin yung susunod na pampuhunan mo pag nalugi ka? Kasama sa buhay ang pagbagsak eh. Kasama sa buhay ang pagkadapa. Kasama sa buhay sa pagnenegosyo ang pagkalugi. Kasama yan eh. Wala namang nagnegosyong mula pinanganak ka hanggang mamatay ka, 100%, puro panalo ka lang, wala kang lugi kahit kapraso. Diba? Walang ganun.
Walang ganun. Itong mga to, pinalalabas yung delusion na para bang instant millionaire ka pag nag-business ka. Mag-business ko. Ang nakakatawa ron, dun sa loob ng bakuran ng ilang pirasong nagsasabi ng ganun, wala yumaman. Wala yumaman sa bakuran ng ilang pirasong naggagaganon. Mag-business ko. Mag-business. Business. Follow-up question, go. Okay ka na pala. Next muna ako, last na to. Ayan, Grand Hatog. Wala na siya. Last na to. Business ka. Business. Flip quickie. Flip quickie. Brother, hello. Good evening. Taga saan ka? Kamusta, brother? May tanong ako. Yeah, go. Sarap live kasi to. Okay. So, yung tanong ko sa'yo, brother, meron kasi akong kasama ngayon, so, mabait siya, sobrang bait niya, kind niya, para siyang attentive, pero di ko sa kanya nakikita yung future na may ganito, magiging success, parang burden, parang chain. Laglag mo na. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nafe-feel ko sa kanya. Laglag mo na. Ano yun, brother? Laglag mo na habang bago pa. Yun nga, hindi, parang ang bigat, brother. Ayun na nga. Yan na mismo yung solusyon doon. Laglag mo na. Habang bago pa. Kasi maniwala ka sa akin, habang tumatagal, lalong sasakit ang ulo mo dyan. Supposed to be yan, dapat nangyayari, sabay kayong umaangat. Umaangat ng isipan, umaangat ng kaperahan, at umaangat ng halos lahat ng bagay. Kapag ka nabibigatan ka na, tapos hindi kasi sumasabay, di ba sana kung nag-e-effort, matuto siya o makapag-ipon siya, okay pa yun, ayos pa yun. Pero pag hindi nag-e-effort, tapos pinapabigatan ka lang talaga, tapos inaaway ka pa, ilaglag mo na, brother. Kuha mo. Parang nakakaya. Ha? Parang ang bigat, brother. Talaga, mabigat talaga. Kasi ang problema kasi, hindi nyo muna inungkat yung mga uga-ugali ng mga bago kayo naglagay ng emosyon dyan Ingatan nyo sarili nyo sa puso. Ingatan nyo sarili nyo. Yung puso ninyo, delikado yan. Halos lahat ng pinakamalalaking pagkakamali nyo sa buhay, mali ang gamit nyo ng puso. Ingatan nyo, gamit nyo ng puso. Pag sumablay ka sa paggamit ng puso mo, madudurog ka. O yan na nga ngayon, tingnan mo nangyayari sa'yo. Alam mong hindi para sa'yo yan dahil ang sakit-sakit sa ulo, wala halos pakinabang, tapos nabibigatan ka lang, hindi mo tuloy mapakawalan kasi sinaksak mo dyan ang puso mo Yeah. Pinakawalan mo puso mo, pinabayaan mo sarili mong mahalin yung tao na yan, yan na napala mo. Ingatan ninyo sarili nyo sa mga puso-puso. Naku po, tangina. Diretso, isa sa mga pinakadelikadong sangkap ng pagkatao yung puso na yan. 17:9 ng... Asan yung Biblia ko dito? Ito. 17:9 ng Jeremias, kung hindi ako nagkakamali. Basahin natin para sa'yo. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa anumang bagay. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatanong ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Tingnan mo, ang puso magdaraya ng higit kaysa anumang bagay, totoong masama. Ang puso mandurugas. Ang problema, pinabayaan mo sarili mo, madugas ka na sarili mong puso. Nakita mo na yung mga red flags na yan noon pa lang. Ngayon nabibigatan ka na kasi isa pa sa mga pinakamalaking nagpapabigat dyan, yung sinamahan mo kasi ng puso, inilagak mo dyan ang puso mo. Kung saan naroon ang puso ng tao, doon doroon. Kung saan naroon ang kayamanan ng tao, doon doroon ang puso niya. Kung saan naroon ang kayamanan ng tao, ginawa mong kayamanan yung tao na yan. Ayan ngayon, nandyan ngayon ang puso mo. Trouble ka ngayon. Ang hirap tuloy ikalas. Di ba? Paano kaya, brother, pag halimbawa, ginawa ko, pero may naiisip ko siya, paano na lang siya? Parang ganun. Hindi mo na problema yun, Brad. Brother. Hindi mo na problema yung paano na lang siya. Siya ba iniisip kung paano ka kaya ngayon? Siya ba iniisip kung paano ka ngayon? Kung paano hirap na hirap ka sa kanya, at ang sakit-sakit ng ulo mo sa kanya, at problematic ka sa kanya, at naghahatak siya pababa, ikaw ba iniisip niya? Tangina naman, Brad. Tangina naman, Brad. Ayusin mo ang sarili mo. Tangina, mga ganyan desisyon mo, yan mismo eksakto makakapagpabagsak sa'yo. Paano na lang siya? Hindi mo inisip yung sarili mo. Alam mo, ang tawag dyan, self-abandonment. Ang tawag dyan, self-abandonment. Pinababayaan mo na yung sarili mo.
Ang importante, siya na lang. Eh, tignan mo, maniwala ka sa akin, pag yan tao na yan umalagwa, pagdating sa dulo, ilalaglag ka rin yan. Pagdating sa dulo, ilalaglag ka rin yan. Yang ganyang klase ng mga tao, na hinahatak ka pababa, pagdating sa dulo, ilalaglag ka rin yan. Naniwala ka sa akin, ang dami nang lumapit sa akin ganyan ng kaso. Yung jowa nila, walang pakialam sa kanila. Sila lang mahal na mahal nila yung tao na yun. Pagdating sa dulo, nung umalagwa na yung jowa nilang mahal na mahal nila, nilaglag din naman sila. Inisip nila, sana nung umpisa pa lang nila nilaglag. Nako, maniwala ka sa akin, ilalaglag ka rin yan. Yung mga ganyang utak toge na hindi inaayos yung mga sarili nila, hindi inaayos sa finances, hindi inaayos sa psychology, hindi inaayos sa emotions, hindi inaayos yung sarili nila, yung pagpapatalino nila, pagpapataba nila sa utak nila, yung pakinabang ng tao sa kanila. Alam mo, ultimately, ang masakit, ikaw lang ang nagmamahal. Hindi ka mahal niyan tao na yan. Kasi ang pagmamahal sa tao, isipin niya kung ano mararamdaman ng kabila. Iisipin niya rin kung kamusta lagay mo. Eh, hindi nga importante yung lagay mo sa kanya. Ikaw lang ang nag-iisip kung siya paano na siya. Laglag mo na yan, Brad. Maniwala ka sa akin. Laglag mo na yan. Mas makakalagwa buhay mo. 3 buwan mo lang iiyakan yan. 6, pagka medyo malala. Tapos pagkatapos no, makakahanap ka ng bago. Mas matino kaysa dyan. Maniwala ka sa akin. Makakahanap ka ng bago. Brother, ang dami-daming poke sa mundo. Paalala ko lang sa'yo. There's fucking 7, 8, 9 billion of us. Kalahati doon may poke. Paalala ko lang sa'yo. Grabe, brother. Nakapaisip tuloy ako ngayon ng malalim. Brother, ako na nga nag-isip para sa'yo eh. Ako na nag-isip para sa'yo. Ang gagawin mo, didesisyonan mo na lang. Yun ang gagawin mo. Ako na nag-isip para sa'yo. Didesisyonan mo na lang. Ano pa pag-iisipan mo? Diba? Sige, ikaw ngayon na magsabi sa akin, ano pa pinag-iisipan mo? Tulungan na kita mag-isip. Kasi brother, sobrang bait niya talaga. Kaso yung problema talaga sa kanya is pakiramdam ko. Ano ibig sabihin ng sobrang bait? Brother, ang bait nasa katinuan. Hindi ka nga niya iniisip eh. Tingnan mo pag ang tao nasisiraan ng bait, ang tawag nasisiraan ng bait. Pag nababaliw ang tao, ang tawag nasisiraan ng bait. Hindi ang bait eh hindi makabasag pinggan. Hindi ganun. Baka ikaw yung nasisiraan ng bait. Ano ngayon? Ano ngayon na iniisip mo? Sobrang bait? Anong bait? Ano? Paliwanag mo sa akin, ano ibig sabihin ng bait? Ano siya, tawag dito, okay naman siya, no? Ma-attend siya. Kaso yung naging problema ko lang din kasi is, parang stop siya sa kung saan meron siya ngayon. Hindi mo na problema yun. Parang nahihirapan ako sa ganun bagay. Ano ibig mo sabihin bait? Hindi mo nga mapaliwanag yung ibig sabihin ng bait eh. Ano siya, brother, okay naman siya noon. Lagi naman siya nagre-response, hindi naman siya ang problema ko lang doon. Brother, kung ang gusto mo eh nagre-response lang sa'yo, mag-chat GPT ka na lang tapos magbati ka sa Hindi, CR. brother, ganun siya, brother, ganun siya. Balik, ganun siya. Yung problema ko lang sa kanya, parang hindi siya nag-grow. Oo nga, stuck nga eh. Diba, nagiging liability siya, hindi siya asset sa'yo, brother. Hindi ba halata? Ngayon, pakikisama mo sa buhay yan, habang ikaw pinipilit mong umalagwa, siya nandito lang, stagnant. Tapos pinipilit mo umalagwa, siya stagnant. Tapos may mga bagay kang kailangan ituro sa kanya, hindi pumapasok sa kokote niya. Ano ba? Yan ba mabait para sa'yo? Wala sa katinuan yan eh. Hindi mo nga mapaliwanag kung ano ibig sabihin ng mabait. So hindi mo talaga alam eksakto kung ano talaga nagustuhan mo sa kanya. Hindi mo alam kung ano nagustuhan mo sa kanya. Ano nagustuhan mo sa kanya? Yung mabait. Ano ibig sabihin ng mabait? Hindi mo mapaliwanag. Ano ngayon na nagustuhan mo sa kanya kung di mo pala mapaliwanag yung mabait? Ang nangyari, eto, pakita ko sa'yo nangyari ha. Ang nangyari, nagbigay ka ng attention sa kanya, baka medyo may konting ganda siya, ganon. Konting sexy, ganon, okay. Tapos, nagbigay ka attention sa kanya, binigyan kanya ng attention pabalik, binuhos mo ngayon yung buong emosyon mo sa kanya. Kaya hindi mo ngayon alam, bulag na bulag ka na. Hindi mo ngayon alam kung ano nagustuhan mo sa kanya. Yun ang nangyari. Ano, mali ba ako? O tama? Parang tama. Brother, nagiging simp ka na. Wala talagang pakinabang yung babae na yan sa'yo. Wala, zero. Nagbigay ka attention dyan dahil medyo maganda, medyo sexy. Binigyan ka na attention pabalik, tas nahumaling ka na. Nabaliw-baliw ka sa kanya dahil binigyan ka na attention pabalik. Wala ka pa maraming jowa in the past, ano?
Ilan na naging jowa mo dati? Ako, brother. Oo. Hindi, ako, putang ina ko. Ako, ilan ang jowa ko? Siya yung pangalawa siya, brother. O, tamo. Kaya nga, yan ang nga sinasabi ko. Marami ka pa magiging kapalit niyan, brother. Marami ka pa magiging kapalit niyan. Tangina, hindi mo gugustuhin sumakit ang ulo mo dyan, diretso. Puta, stagnant na klase ng babae habang ikaw umaalagwa. Brother, stagnant yan. Durug ka dyan pagdating sa dulo. Tapos, ang kadulo-duluhan yan, ikaw pa masamang tao pag pinilit mo umalagwa buhay niyan. Ikaw pa manipulator dyan, tinan mo. Ang labas niyan, manipulator ka. Ang labas niyan, ikaw pa yung problematic, may anger issues ka, kasi pinipilit mo umalagwa yung buhay niya, ayaw niya. Laglag mo na yan, brother. Ang dami-daming babae sa mundo, maniwala ka sa akin. Napakaraming babae sa mundo, laglag mo na yan. Sasakit lang ulo mo dyan. Pag pinipilit mo paalagwahin yung buhay mo, dapat kumukuha ka ng makakatulad mo rin na pinipilit di umalagwa ang sarili niya. Tutulungan kang umalagwa. Kasi madadali ka talaga dyan. Tingnan mo, tama sabi ni Topo, reverse card. Mare-reverse card ka talaga dyan. Oo. Lahat ng mga bagay na pinipilit mong gawin para sa kanya, para umalagwa ka, ite-take niya pa yon as something na parang manipulation mo sa kanya. Tapos ang kaduluduluhan, ikaw pa bumukhang gago, ikaw pa bumukhang masamang tao. Brother, ingatan mo puso mo. Nagbigay ka ng puso mo sa taong hindi karapat-dapat. Ano ba yan? Para kang bata. Ilan taon ka na ba? Ano pa lang ako, 20. Ay, kaya pala. Okay, sige. Yan. Huwag ka mag-alala. Maghihiwalay din kayo niyan, one way or the other. Tapos kaduluhan, ma-realize mo, tama pala ako. Ito na siguro sinabi mo kasi lagi ako nakikinig sa'yo mula siguro nga last 2 years na yata o 1 year ago. Yun. Yo, alam mo, hindi ako pabor sa ganyang klase ng relasyon, brother. Alam mo yan. Hindi ako pabor sa ganyang klase ng relasyon na pinipilit mo umalagwa, hinahata ka pababa ng isa. Hindi ako pabor sa ganyang klase ng relasyon. Alam mo yan. Pagka ganyan, laglag mo na, kalas mo na. Follow-up question, brother. Kinig ako sa'yo, brother, kasi mas marami ka sa aking experience. Para na kung anong mangyari. Tangina, tagal ko ng buhay. Ito ang mangyayari. Iiyak ka sa loob ng 3 buwan, mahaba na 6 na buwan. Sobrang tangina, sobrang tindi nun para umabot ka ng 1 taon. Tangina, halos hindi umabot ng ganun. Tapos magiging okay ka rin. Tapos paglipas ng mga ilang panahon, makakuha ko yung bago. Yun ang malamang na mangyayari dyan. Pero paalagway mo muna ang sarili mo kasi maniwala ka sa akin, pag hindi mo pinaalagwa sarili mo, makukuha mo, makakaparehas mo lang din, walang narating. Unahin mo muna magkaroon ng kahit konting pitik na may narating ka muna sa buhay. Kahit konti lang. Konti lang. Paalagway mo muna ang sarili mo. Pausadin mo muna ang sarili mo. Mag-aral ka na mabuti. Tapusin mo pinag-aralan mo. Doon pa lang sa punto lang na tinapos mo pinag-aralan mo. Tapos ang target mo ngayon, ma-promote. Doon pa lang, okay na yun. Makakakilala ka na ng someone na kahit pa paano medyo okay. Doon pa lang. Follow-up question, brother. Sa tingin ko yun, brother. Wala talaga akong masabi ngayon na mind blow ako sa... Wala ka talaga masasabi, Brad, kasi pinagdaanan ko na yan. Nag-iiyak din ako na parang katulad mo nung bata ako eh. Galing ako dyan eh. Oo. Nakarami rin ako ng ganyan dati nung bata ako. Tangina, mga tropa ko dati, kinukuha yung mga jowa ko eh. Ulupong eh. Tanginang yan. Ngayon, nung inayos ko yung sarili ko, nung inayos ko yung sarili ko, ngayon, putang ina. Sige, ngayon yung kayong kunin yung kung sino man ang magiging jowa ko in the future. Ngayon yung kunin kung sino magiging jowa ko in the future. Mahirapan na kayo niyan. Puta, masyado mataas yung bara na naset. Mangyayari, magda-downgrade ngayon yung babae. Magiging miserable buhay nung kung sakali man. Kung sakali magkakajowa ulit ako, tapos mag-iwalay kami. Magiging miserable buhay nung, di siya makakarap na kaparehas ko. Follow up, go. Okay ka na? Okay na ako, brother, siguro. Sobrang okay na siguro. Hindi ka pa okay. Magre-relapse ka niya paulit-ulit. Yun ang mangyayari. Maghihiwalay kayo, magre-relapse ka paulit-ulit, tapos akala mo okay ka na. Tapos sigaw-sigaw ka, hindi na kita man. Punta ka sa, pinakakawalan na kita. Punta ka sa ibabaw ng bundok, pinakakawalan na kita. Sakit pala, brother. Masakit. Yan kasi nga, mali nga kasi gamit mo ng puso. Ingatan mo kasi puso mo, wag bigay ng puso kagad sa babae. Tangina naman, brady. Paulit-ulit naman ako sinabi ko yan na dati pa eh. Paulit-ulit ako. Kung nakikinig ka talaga sa akin, alam mo na matagal ko sinasabing ingatan mo puso mo. Tingnan mo, nagkamali ka tuloy ng gamit ng puso mo, tinangahan mo. Mabait. Hindi mo ka mapaliwanag kung ano ibig sabihin ng mabait. Putang inang mabait yan. Yung mabait mo, hindi mo maipaliwanag kung ano ibig sabihin. Ano yan? Parang patay na bata. Akala mo lang mabait kasi walang nagagawang katarantaduhan. Yun ang akala mo.
Pero yung mismong yung hindi lang pagpapaalagwa sa sarili niya, yun mismo katarantaduhan na yun eh. Ang nakasulat sa Biblia, matuto kayo ng karunungan, huwag yung tanggihan ng karunungan. Yun na nakasulat, huwag yung tanggihan ng karunungan. And the fact lang na pinipilit mong tumaba utak niyan, tapos parang ang sarap katukin ng ulo, dahil wala pumapasok sa kokote niya, utang na brad, maniwala ka sa akin. Pag natapos na yan, parang mahal-mahal at nagkantuta na kayo ng regular, tapos nasa isang bahay na lang kayo, tapos may mga anak na kayo, poke ng inang kasunod niya, miserableng buhay. Maniwala ka sa akin, nakita ko na maraming ulit yan. Ang kasunod niya, miserableng buhay. Hindi mo na gusto yung babae, tapos dahil hindi mo na siya gusto, katulad nung dati, nang bababae ka na ngayon. Ito pa, worse niyan. Pagka yung babae, pinilit siyang hatakin pababa, tapos bumutata ang buhay mo, tapos nakakilala ng ibang lalaki yan na medyo mas okay-okay ang buhay, yun ang pipiliin, hindi ikaw. Hindi kayo magkakatuluyan yan, brad. Diretso lang. Hindi kayo magkakatuluyan. Nakita ko na maraming ulit yan. Paulit-ulit na lang ang patterns ng mga tao. Paulit-ulit ang patterns ng mga tao. Ngayon, di ka maniniwala sa akin. Pero tuloy mo lang yung buhay mo, kasama mo yung babae na yan. Ang kasunod niya, pagsisisihan mo yan. Yun ang kasunod niya, pagsisisihan mo yan. Tangina, nagjowa ka ng bobang babae. Jowa ka ng bobang babae, tapos ayaw sumunod sa'yo, tapos ang tigas ng ulo, tapos ang tigas pa ng kokote, ang hina ng ulo, hindi ma-absorb yung mga bagay na sinasabi mo. O kasunod talaga niyan, sigurado, surefire yan, puta, ikaw na mismo mabobobohan ka sa sarili mong kasama sa buhay. Okay na muna, brother, ha? Kita-kits tayo. Ako yung pupunta na muna sa tindahan ngayon kasi may bisita doon sa tindahan eh. Baka makikipaglaro ng chess sa akin yan. Kita-kits tayo, bye-bye everybody, I love you all.